dalangin. Ang pasasalamat ni Alexander Celine Flor para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlake family, Belen Regacho, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Giletio Pangco, Cecil and J. Rigodon and family, Catherine and Estrella and Angela Ricafrente, Carms Rigunan, Mirano family, Gomer Eliosida, Nelda Vasquez, Heart to Heart Care Home, Lalim family, Javier family, Pahe family, Kadungog family, at Irma Ramirez. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Amelita and Amelito Sibilia, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Maribet Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Rica Blanca, Leia Rose, Ney Eranista, Eduardo Salido, Ramon and Elis Lim, Phil Hall, Silvana Pearl and Sabana Pearl Maclaig, Dolores Paredes, Kian Rapa Kendricks Portugal, Jairi Janica Ibarra, Raquel Crame, Emmanuel Bueno at Josefero. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Giletio Pangco, Vanji Villanueva and family, Lolita Ranchero, Jinky Tumanda, Lisa Lago, Felisa Casamayor, Nepomuceno family, Ofelia Gonzalez, Onag family, at Griselda Marquez. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrado, Ismael, Rodolfo, Angelina, Jubencio, Martina, Dustin Kurt, Natividad Edelberto, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Sr., Consuelo Anchudora, Rosario, Zinaida, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Andres, Luistro Sr., Carmen, Merivercel Maghanoy, Felix, Rosaria, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin Clark, Victorino, Noli, Rodelio, Geraldine, Edmundo, Ricardo, Norma, Teresita, Remedios, Joey, Pablito, Erlinda, William, Lope, Efren, Ramon, Bishop Nerio Ochimar, Edelberto Adviento, Apolinaria, Conrado, Heidi, Hector, Salvacion, Mark Jeff, Adan, Alberto, Primitiva, Cynthia, Teresita, Mariano, Mariano Sr., Brigida, Mariano Jr., Asusina, Corazon, Emilia, Natividad, Patricia, Leticia, Ruel, Bert, Nancy, Virginia, Luis, Alfredo, Cynthia, Wenceslao, Sinaida, Cindy, Florencio, Sharon, Abundio Sr., Epipania, Hernando, Lucrecia at Nelson, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon kayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo, upang huwag ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Tayo pong lahat. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa akin pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Tugon. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Tugon. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway, ay pagtatanggol mo. At sa umuusig na sinumang tao. Tugon. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Tumayo ang lahat. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutupin. Ang sabi ng pumahal sa daigdig ako'y kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparang at sa aki mabubuhay. Wika mo'y aming ilingin. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12.
Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba ang Anak ng Tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at tayo ay nasa 2nd linggo ng ating paglalakbay sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Isa sa mga kailangan natin na ayusin ay yung ating mga relasyon, yung mga away-away natin. Away-away sa pamilya, away-away sa kapitbahay, at maging sa loob ng simbahan, nag-aaway-away tayo. Miyembro ng organisasyon, nagkakairingan, napapagalingan, lahat naman gusto lang naman maglingkod. Lahat naman ay gusto lang naman umasenso, gumanda ang buhay. Pero bakit nga ba tayo nagkakaaway-away sa ganitong hangarin natin na maglingkod? Kasi isa po ito sa niresolba ni Jesus sa ating kwento, sa ating ebanghelyo. Kasi meron dito yung 2 alagad, kasama yung nanay, lumapit kay Jesus at nagre-request. Inihiling nila na sana, kasi yung kinuwento ni Jesus, pagdating doon sa Jerusalem, dahil nga mali yung kanilang pag-unawa, yung kanilang pagkakaintindi, na pagdating sa Jerusalem, ito ay isang kaharian, palasyo. So ang gusto nila, gusto nung nanay, minsan kasi yung nanay talagang pinupush yung anak eh. Minsan yung mga anak, sa umpisa po, pure intention. Gusto lang nila talagang maglingkod, pero minsan yung ambisyon ng nanay, ipinapasa doon sa mga anak. Minsan, akala nila kasi gusto mo lang naman ilagay sa magandang pwesto ang inyong mga anak. Kaya lumapit kay Jesus, pag nandun ka na, pag naghahari ka na, pag ikaw na yung hari, ang request ko, ilagay mo sa kanan, sa kaliwa, ang 2 kong anak.
Wala naman pong problema doon, no? Kasi nga, nire-request lang naman nung nanay. Inihiling lang naman nila. Pwedeng ipagkaloob ni Jesus. Kaya nga sabi, sigurado ba talaga kayo sa inihingi ninyo? Sinabi nila, okay. O, handa kayo ha. Sa request ninyo, hindi lang yan madali. Hindi yan basta-basta makakamtan. Kung gusto nyo yan, dapat handa din kayo sa mga responsibilidad, sa mga consequences, sa mga dapat na i-give up, sa mga dapat na ibigay, ihandog ang sarili. So sabi nyo, handa kayo? Sige. Ano nang man nangyari? Nang malaman ng 10, pakiramdam nila, naunahan sila. Bakit pa sila nagalit doon sa magkapatid? Baka lang na may ambisyon din sila. Para bang, bakit yung dalawa? Bakit hindi tayo ang pipiliin? Di ba? Ganang kadalasan, no? Kaya, kinausap ni Jesus, hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganyan ang umiiral sa inyo. Kung gusto talagang maging pinuno, dapat marunong ka muna maglingkod. At ito yung magandang aral na kailangan natin din matutunan kasi maglilingkod na naman tayo sa darating na mga mahal na araw. Ngayon nagsisimula na tayo, magiging busy tayo. Dito sa amin, no, sa parokya namin, dito sa Soledad, no, may kanya-kanya ng assignment, may mga toka na. Hindi ko alam kung bakit, no, baka lang, hindi ko alam, no. Baka mayroong umiiral na, bakit sila ang maglilinis niyan? Dapat kami O kaya naman, bakit kami lang ang naglilinis? Nasaan sila? Pero tahimik lang yan. Pero unti-unti, doon na, nagngingit-ngit na, nag-uusap na yan sa GC, no? Kanya-kanya ng usapan yan. May GC na, gagawa pa yan ng GC. Kaya nalilito na minsan sa GC, di ba? Uy, alam mo ba naku, talaga nakakainis yan eh. No, pabida talaga yan eh, di ba? Pero hindi mo lang maamin na, natamaan lang yung ego mo o kaya naman naangasan ka lang. Yun lang naman pinagmula ng away ninyo, yun lang pinagmula ng hindi natin pagpapansinan, yung pakiramdam lang natin na unahan tayo, naangasan tayo. Hindi natin din minsan matanggap na mayroong mas nagmagaling. Iba yung magaling sa nagmagaling. Kaya mas marami nag-aaway kasi mas marami ang feeling magaling. Kaya sinasabi ikaw talagang magaling ka, sige nga. No? Minsan, nabanggit ko kaninang umaga, no? Pinagmamalaki ng karamihan, makikita mo kapag cum laude, may honor, may tarpaulin pa yan. No? May tarpaulin yan sa mga lugar dito. Lalo sa probinsya, talagang nakabalandra, engineer, kahit nga HRM, nakatarpaulin yan eh. Kasi pinagmamalaki. Sa mga nakagraduate sa atin, no? Ipinagmamalaki yung narating. Ang tanong, marunong ka bang magugas ng plato? Marunong ka bang magwalis? Marunong ka bang gawain ng bahay? Magaling ka, sinasabi mo, magaling ka. O yung pamantayan kasi ng mundo, dahil magaling ka, hindi ka hawak ng dustpan, hindi ka hawak ng walis kasi magaling ka. Kung magaling ka, dapat alam mo yun. So, tanungin mo ngayon ang sarili mo, magaling ka ba talaga o nagmamagaling ka lang? Alam mo ba talaga ang lahat o pabida ka lang? Kaya ingat-ingat tayo, no? Sa mga nanay, sa mga magulang na naririto, wag lang yung basta tuturuan natin silang maging magaling. Kasi nakakalimutan natin ituro paano maging mabuting tao. Sa pagdarasal mong maging magaling, o tinan mo, pati ikaw hindi ka na pinapansin. Kasi magaling asaan sila? Nandun, sa tugatog. Pag hinihingan mo na suporta, wala.
O ngayon, magrereklamo ka, malulungkot ka, wala ka ng karapatang hiniling mo yan, di ba? Hiningi mo yan eh. Kaya nga tinatanong, sigurado ba talaga kayo dyan sa inihingi ninyo? Nakagraduate lang, naging mata pobre. Nakapagtrabaho lang, ang taas na ng tingin sa sarili. Pero pinagdasal nyo kasi yun, di ba? Kaya wag na wag kakalimutan. Sana po maituro natin ang mga magagandang ugali na dapat yung basic foundation ng isang tao. Para kahit anong galing, tagumpay ang kanyang marating, mananatili siyang mapagpakumbaba na naglilingkod para sa karangalan ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Habang isinasaisip natin ang mga salita ni Jesus na ang pinakadakila ay ang yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod sa lahat ng tao. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod. Kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway matamo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mo mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Father. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.